Isang mapagpalang araw po sa ating mga kapatid. Tayo po ngayon nasa ating morning devotion. Ang raw food for the soul, a daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbulay-bulay upang makalakad tayo sa maayos na pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Experiencing Christ Touching. Ang ating batayan talata ay masusumpungan sa Juan chapter 20, verse 24 to 25. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita." Kinagabihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, magkakasama ang mga alagad sa isang bahay. Iyon ang pinakadakila at pinakamaligaya at pinakamatagumpay na araw sa kasaysayan ng daigdig. Pero nasaan ang mga alagad? Nagtatago sila sa matinding takot. Ikinandado nila ang mga pinto ng bahay dahil sa takot sa mga Hudyo. Alam na ng mga pinunong Hudyo na wala ang bangkay ng Panginoong Hesus at pinagbibintangan ang mga alagad na ninakaw iyon.
mula sa Mateo chapter 28 verse 13 na nangagsabi, "Sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad, at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangangatulog." Sarado ang mga pinto, walang ano-ano, himalang dumating ang Panginoong Hesus at tumayo sa gitna nila. Hindi nilinaw ni Juan kung paano nakapasok ang Panginoong Hesus sa bahay na kinaroroonan ng mga alagad. Ngunit tiyak na hindi bukas na pinto ang kanyang dinaanan. Sinabi niya, "Kapayapaan ang sumainyo." Karaniwan itong pagbati ng mga Hudyo, ngunit may mas malalim itong kahulugan ng mga sandaling iyon. Kapayapaang espiritual ang tinutukoy noong Panginoong Hesus, ang kapayapaang pinangako niya. Mula sa Juan chapter 14 verse 27, "Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang binibigay ko sa inyo, huwag maguluminahan ang inyong mga puso, ni matakot man." Nagulat sila at natakot sa simula, pagkat akala nila'y multo ang kanilang nakikita. Ngunit natuwa sila nang makita nila ang kanyang mga sugat at makilala ang Panginoong Hesus. Naiuwi sa kagalakan ng kanilang mga kalungkutan. Wala si Tomas na tinatawag na Didimo noong unang gabing magpakita ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niyang hindi siya maniniwalang nabuhay uli si Jesus hanggang hindi niya nakikita at nahihipo ang kanyang mga sugat. Tomas, na mapag-alinlangan, ang tawag sa kanya. Ngunit alalahanin natin ang namaliban kay Juan, iyong ibang mga alagad ay hindi rin sumampalataya kay Jesus hanggat di nila siya nakikita. Nag-alinlangan din sila sa simula. Mula sa Marcos chapter 16 verse 11, "At sila, nang kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay at nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. Makalipas ang isang linggo, nagpakita uli ang Panginoong Hesus sa mga alagad sa dating bahay at sa paraang ginawa niya noong una. Nandun din si Tomas. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, "Hipuin mo ako at ang aking mga sugat. Alisin mo na ang iyong pagdududa at sumampalataya ka na." Hindi kaila sa Panginoon ang sinabi noon ni Tomas sa Juan chapter 20 verse 25. Sinabi nga sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya." Hindi sinabi ni Juan kung hinipo ni Tomas ang mga sugat ng Panginoong Hesus. Ngunit nakita niya ang Panginoon at narinig ang kanyang mga tinig. Sapat na iyon. Ang sabi ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Naranasan ba nating minsang may humawak sa atin at nakuryente tayo? Touch is electric. Touch has power. Ang wika sa talatang 17, sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo kong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at aking Diyos, at inyong Diyos." Ngunit may mga Bible scholars na nagsasabing, ang talagang winika ng Panginoon Jesus kay Maria Magdalena ay, "Ihinto mo na ang paghawak sa akin." Ang paghawak ni Maria Magdalena sa Panginoong Hesus ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Pumasok siya sa libangang lupaypay at bigo, lumabas siyang malakas at may pag-asa, sapagkat maaring nahawakan niya ang Kristong nabuhay mula sa libingan. Ang sense of touch ay unang nadidevelop sa ating sense.
Ito ang pinakamakapangyarihang paraan ng pagpapadama ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ang yakap, halik, tapik sa balikat, hagod sa likod, lahat ng iyan ay makapagbigay ng kagaanan at bagong pag-asa sa may mga mabigat na pasanin. Daig ng touch ang anumang salita sa pagpapahayag ng damdamin ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kung matatandaan nga rin po natin na minsan na rin po natin napag-aralan ang 5 love languages at isa po doon ay ang physical touch. Ang sense of touch din ang dahilan kung bakit mayroon tayong sense of balance and perception ng posisyon ng ating katawan. Ito yung tinatawag na proprioception na tinuturing ng ibang ika-sixth sense. Kung tayo'y konektado sa Kristong nabuhay mula sa libingan, meron tayong sense of balance sa ating buhay. Isang malakas na damdamin ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya't patuloy tayo magpahawak sa Panginoon upang sa pamamagitan din naman ng ating mga kamay ay may padama natin sa ating kapwa ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Isang mabiyayang pagkapaalala po sa katunggumpayan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga ito na kami po ay nakarinig na inyong mga salita. Pinadalangin ko, Lord, na ito po ay magsilbing kalakasan po sa aming buong araw na aming pong gagawin. Pinadalangin ko ang mga kapatiran po namin, kasama po ang aming buong pamilya, na makisipasok po sa kanilang mga trabaho, mga nag-aaral po, at ganoon din po ang mga kapatiran po namin na may mga negosyo. Ingatan niyo po sila, Lord, at bigyan niyo po sila ng wisdom, strength, and knowledge po, and guide niyo po sila. Dinadalangin din ko po, Lord, ang aming mga kapatiran na kasalukuyang may karamdaman. Dinadalangin ko, Lord, na hipuin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng kaginhawahan at kagalingan sa kanilang mga nararamdaman at patuloy niyo po silang samahan, Lord. Dinadalain ko, Lord, na sa buong araw na ito, Lord, ingatan niyo po kami, samahan at ingatan, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Puri at pasalamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod. God bless.